wow. The shade match. Maganda yung coverage niya. It's a no kagad sa akin. Bakit parang nawala yung texture? Nasa na? It's giving lipstick dati. May dating. You stir me up. Vampy Red. Naiinis lang talaga ako dun sa... Hello everyone! Welcome back sa ating channel. So today meron tayong babalikan na naging favorite ko dati. As in, kung matagal na kayo nanonood sa akin, 11 or 12 years ago. Oo nga, tama ba? Anong year na ba? 2025 na. I started 2030. Oh yes! Almost 12 years. Malamang kung matagal na kayo nanonood sa akin, narinig nyo na to. Isa sa mga naging favorite ko na foundation ito. Hello Revlon Color Stay Long Wear Makeup. So nagbago na siya ng packaging. Of course, wala na ako yung dati. Pero I will insert a photo here. Ayan siya mismo. At isa sa mga unang foundation na in love talaga ako dito, no? Sa Revlon. So, ang kinuha kong shade ay Warm Golden. I believe ito rin yung shade ko before. Tama ba? Hindi ko na nga sure actually. Pero in-swatch ko naman to nung binili ko siya sa Watsons. Yes, sa Watsons siya available. Meron din yata siya online, of course. And hindi lang yan, syempre, pati ito, no? Isa-swatch fest na rin natin. Itong Color Stay Limitless Matte na lipstick sila na transfer proof. So, nagsa-sunscreen naman kasi talaga ako. Every day, guys. Every day. Yan ang hindi pwedeng mawala sa aking routine. Kahit hindi ako nagme-makeup, nagsa-sunscreen ako. I'm using Lux Organics. Alam nyo na yan. Aqua Daily Sunscreen. Ito, alam ko na yung galawan nito, no? Kaya, kahit na nagre-review tayo ng foundation, alam ko na ang performance sa aking face. So, hintayin muna natin mag-set. Nakalagay dito, combination to oily skin. Yung isa is normal to dry skin. Meron siyang hyaluronic acid doon. Presyo niya online is 875 pesos. Hindi ko alam kung same ng price sa mall. Meron siyang vitamin E and meron siyang sunscreen, broad spectrum, SPF 15. So, meron kahit papano. Don't forget to shake, 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 shake. And then, medyo runny siya. Ayan, as you can see. Pero ang ganda ng shade. So, ilagay muna natin siya on one side of my face. So, dito muna. Medyo manipis siya, no? Hindi ko maalala kung ganito rin yun dati. Pero definitely yung amoy, parehong-pareho. Gamit muna tayo ng brush. I'm using itong Strokes Foundation Brush. Yes, nakakahiyaman pong aminin. Pero madumi na lahat ng brush ko. Ay, wow. Ang bilis na ma-cancel out yung redness sa face ko. Oh. Tsaka yung melasma ko. The shade match. Grabe yung shade match. Very good ako doon. 10 out of 10. 'Di ba pag bumibili ng makeup as in sa mga physical store, madalas na ino-offer sa akin maputi. Kasi daw mas okay daw yun. Kaya hindi talaga ako, no offense sa mga attendant. I'm so sorry. Pero talaga pagdating sa shade, no. Ako na ang bahala. Para walang sisihan, no? Pero talaga lagi nilang sinasuggest yung maputi. I don't know why. Dati kasi ganun yung thinking. Ito guys ha, ako nagsasalita bilang marami na ako experience pagdating sa ganyan, pag-purchase ng makeup. Pero tsaka, yung evolution ba, before kasi, kukunti lang yung mga shades and usually yung mga mapuputi. Kahit yung nanay ko, hindi naman ganun yung thinking. Parang dati, pag bumibili ng makeup, dapat ang bibilin mo yung lulutang yung face mo. Ewan ko, narinig nyo na to before ha. Pero parang ganun kasi before, dati. Kaya kung mapapansin nyo, kung makahanap kayo ng mga makeup looks before, talagang lutang ang mukha. Ito na yung evolution of makeup right now. Talagang, ito na. O yan, tingnan nyo ang shade match. So, ito na siya on one side ng ating face. Guys, I'm happy kasi tingnan nyo naman, ang bilis din niyang pating mag-set. Pero definitely, may nafe-feel ako medyo malagkit. So, kailangan mag-set pa rin tayo with powder. Tingnan nyo, ang ganda na cancel out niya kagad. Yung redness ng face ko compared dito. Ayan, oh. Uneven yung skin tone, diba? Tapos, tingnan nyo na to. Smooth and blank canvas. Pero meron pa rin siyang glow from within. Ayan oh, hindi siya matte na matte and manipis lang siya, in fairness. Mag-add ako ng second layer dito sa may bandang nose kasi nakikita pa yung malalang pimple mark ko dyan. Oh, ayan na, second layer. Maganda yung coverage niya. Okay, so sa kabilang side, I will use a sponge para makita ko yung difference din.
kung ano ang mas magandang pang-apply, sponge or brush. Multi-angled na precision blendy. Let's see. Kung gusto niyo ng mas mukhang natural yung finish, sponge gamitin niyo. Pero kung gusto niyo mapiga talaga yung coverage, ganun naman talaga, brush. Pero magbibigay ako ng technique sa inyo guys ha. Pansin ko, pag gumamit ako ng brush, tapos hayaan ko lang muna siyang mag-set ng ganyan. And then kapag nag-set na, pag feeling ko tuyo na siya on my face, saka mo ngayon siya daanan ng sponge para yung excess na product matanggal. Ang laking tulong talaga, sabi ko sa inyo. Especially if you have oily skin, para mas magmukha siyang mas natural, pasadahan nyo ng sponge. And wet to guys ha. Not necessarily wet, damp. Basta hindi tumutulo. So, ayan na siya. Ang ganda. Sa coverage, parang pumapantay siya dun sa favorite ko na Freshwear. Parang almost the same nga sila ng formula, sa totoo lang. Kaya hindi ako makaubos ng powder kasi lagi akong palipat-lipat. Doctor Sensitive yung gagamitin ko ngayon all day. No sebum, blur powder. I'm using Antlitz Brushes Velvet Puff. And then let's set. Hindi ako nag-concealer. Naalala ko lang ngayon. Pero mukhang carry naman kahit wala tayong concealer, no? Para nakikita nyo pa rin talaga yung blemish ko dyan. I mean, ito lang naman yung lalagyan ko ng concealer dapat. Ay, parang gusto ko mag-concealer sa under eye. O sige, maglalagay ako sa under eye. Hindi ko pa naman nilagyan ng powder yan. Serum concealer ng Lucky Beauty in the shade Shy. Konti lang. And then, let's blend. Alright, so babalik ako mamaya ng tapos na yung ating makeup. So far, so good. Maganda yung finish niya on my skin. Kuminis talaga ako, day. Yung talaga. Ang ganda ng makeup natin today. Opo. Bet na bet ko yung foundation. Ang ganda. Anyway, yung ginamit ko sa aking eyes is actually halo-halo, guys. I'm sorry. Aurora, Serenity, and Astral. Basta yung mga pink, ayan, gusto ko pink eyeshadow tayo for today. So, ayan. And then, sa blush, I used Vice Cosmetics din, Duet, Enchanted. Ayan. Mas nag-concentrate ako dito. Ayan, yung dito sa ilalim ng mata. Naglagay ako ng blush dyan. Maganda naman pala. Parang nakakabata. Diba? Feel na feel mo yan, girl. Yes. Okay, so mag-lip swatch na tayo ng ilan to? 12. Girl, kaya mo yan? 12? O, sige na. Ayan na. Binili ko to para, ano pa nga ba? Sa totoo lang, kinakabahan ako, no? Kasi ang dami nito. Pero I will try my very, very best. Oh, by the way, kasi matatagalan tayo dito sa swatches. It is now 1:28. Opo. So, ayan na yung ating face ngayong natapos na yung ating makeup. Ayusin ko muna to according sa lightest to darkest. I'll try my very, very best. Magre-rely lang ako doon sa kulay niya. Medyo may kamahalan po siya, no? 825. Para dito. Pero tingnan naman natin. Baka naman sulit naman yan, ano? Revlon Color Stay Limitless Matte. Naka-numbering naman pala siya. So, yun na lang ang sinundan ko. From 001 hanggang 015. Pero hindi complete shades eh. Siguro na mamili lang din sila kung ano yung i-release nila sa certain area. Kagaya dito sa atin, ito yung na-release nila na shade. Pero ito na yung lahat na available sa Watsons. Packaging, it's a no kagad sa akin. Ang kasi naka-tape. Merong nakalagay dun sa baba na W. Ibig sabihin, warm. May label naman kung anong klaseng shade siya. Ito daw ay warm beauty sleep. Let's see. Ganda ng pagka-nude niya. Hintayin natin mag-set to ha. 1 minuto lang. Ayan na. Kailangan manipis lang. So, isang layer lang yung nilagay ko talaga. Usually sa mga matte na liquid lipstick na transfer proof, usually naman talaga isang layer lang. Huwag kayong maglalagay ng marami dahil mabilis matatanggal yan. Promise. So, ayan yung itsura niya. Actually, yung komportable niya. Oh. And it's transfer proof na. 1 minuto lang yun. Teka lang ha, mag-segue muna tayo sa foundation. Textured yung skin ko, pero tingnan nyo naman. Bakit parang nawala yung texture? Nasa na? Ang ganda ni Color Stay. Pero sana oily skin friendly. Okay. So, balik tayo dun sa lipstick. Ayan, transfer proof na. Mabilis siya mag-set. And ganyan yung itsura niya sa labi. I like it. Tsaka hindi siya yung parang may sticker ka sa labi. Hindi. Nagaan siya ha. Fairness ha. Ayun lang. As usual, mukhang mahirap na naman siyang tanggalin. Ano? Kaya, gagamitin ko yung aking Jera. Lip serum ko na yan. Tapos, ginagamit ko rin siya pagka ganito, yung mga transfer proof. Makeup remover wipes. Mas mabilis tanggalin. Iwas trauma pa sa labi ko. Next shade is 002 or Poster Child. Wait, ano yun? Bakit may buo? Pagka messy yung brush na ganyan, hindi maganda ang stopper. Walang ang stopper eh. Oh. Let's see. Poster Child. Ay, ito mas ma-pink ng konti. Nude pink. Ulitin ko yung mga liquid lipstick. Hindi maganda kapag ginanon mo siya
siya together, yung labi mo, as in, pag ginanyan mo. Wag ha. Mas maganda siya na matutuyo siya ng ganyan lang. Huwag niyong pagdidikitin yung upper and lower lip. Ayan, si Poster Child. Next shade, 005 or Strut. Mapink pa rin. Yung amoy pala niya, guys, medyo manamis-namis ng konti. Pero hindi siya amoy candy eh. Medyo may pagka-tutti-frutti, parang ganon. Pero very faint lang. Nakalimutan ko i-mention yung second one kanina, neutral. Ito naman cool. Obvious na obvious it's cool, pero I like it. Alam nyo, napapansin ko lately, bagay sa akin yung mga cool toned ha. Hindi ko alam kung tama ba or hindi. Parang mas bet ko yung mga cool toned ngayon. Feeling ko nagpabago na yung aking undertone. 006 Manifest. And this one is neutral. Bet ko yung applicator niya. Ang daling abutin yung corners ng aking labi. Tsaka sobrang lambot. Mas gusto ko yung formula nito compared kay Color Stay ng Maybelline. Si Maybelline yung nakikita kong pwede ko i-compare with it. Kasi ito, transfer proof din, limitless, Color Stay. Teka, yung Maybelline ba Color Stay din ba yun? O Super Stay? Sorry, Super Stay yata. Ito pala yung Color Stay. Pero mas gusto ko yung formula nito. Yun kasi medyo mabigat pa yun sa labi. Pero ito, sobrang gaan. At saka manipis lang siya. Pero, yung kulay niya solid. Isang layer lang yan. Ayan, si Manifest. Next shade, Icon Era. And this one is cool. Di talaga maganda yung stopper niya. For its price, dapat inayos nila yung stopper. Tingnan nyo, meron tuloy bubuo. So, ayan, si Icon Era. Let's see. Grabe, intense ng kulay na to. Very, very pink. Uy, pero nakakaputi siya ng ngipin, no? Hi. It's giving lipstick dati. Di ba ganito yung mga lipstick dati? Ganito katitingkad. Icon Era. Next one is Stir Me Up. Neutral naman to. Naku, Revlon, ayusin niyo yung stopper niyo ha. Para sa presyo na to, dapat maganda ang stopper. Ang kapal tuloy. Hindi kasi maganda yung stopper. Anyway, ay, ang ganda. Ang ganda ng kulay niya. Minsan lang ako ma-inlove sa ganitong shade, pero ang ganda. I know it's vibrant, pero may dating. Ayan si Stir Me Up. You stir me up. Oh, red na tayo. Top Talent. Warm red daw ito. Ayan. Kitang-kita na warm red siya, guys. Oh, na. Okay. Let's apply. Alam mo, perfect ka na talaga sana, Revlon eh. Ang hirap lang tuloy kasi may mga buo-buo na part doon sa applicator kasi nga, yung stopper, hindi maganda. Teka nga sabihin ko, alam niyo ba kung ano yung stopper? Yung stopper, siya yung nagsa-stop ng product para hindi marami yung nakukuha nung pinaka-wand. Very common siya. So, that's Top Talent. Warm red. Okay, next shade is Fire Off. This one is Cool Red. Power tong Cool Red na to. Gusto ko to. Ganda. Mas bagay sa akin to, no, kaysa yung warm kanina, which is yung Top Talent. Mas bet ko tong Cool. Fire Off. Lead the Way. Parang medyo brownish to. Let's see. Oh, Lead the Way. This one is neutral. Bagay siya sa eye makeup natin. Parang bet ko to. Love this shade. Sa swatch, parang medyo dark siya eh, no? Once na ilagay mo sa labi, parang medyo bumabalik yung pagka pinkish ng konti. Pero still deeper shade to. Lead the Way. Real Deal. This one is cool. Parang medyo brownish na red. Real Deal. Si Dream Job daw ay warm. Maganda rin siya. Medyo muted red. But this one is warm, ha? Okay, Dream Job. Last shade is Hype Girl. Oh my goodness. Grabing dark nito ah. Okay, let's see. Vampy Red. Alam nyo, may potential to eh. Naiinis lang talaga ako dun sa stopper. Kaya hindi tuloy solid tingnan. May mga kapal kasi na area. Ayan, pero ang ganda ng kulay na to. Gagamitin ko to ulit sa ibang look kasi hindi siya bagay sa eye makeup ko for today. Yung stopper lang talaga niya ang pahamak. Kaya tingnan nyo oh, ang messy tuloy niya oh. Wala talagang stopper. Tingnan nyo oh, swabing-swabe yung pagkakalabas. Oh, ayan oh, ang dami tuloy product. Yun lang ang downside. Pero anyway, that's Hype Girl. Ayan. Maganda si Hype Girl. Ngayon, ang pipiliin ko ay... Oh my goodness, parang gusto ko yung pangatlo. Si Strut or si Manifest? Okay, I will use this one. Strut. I changed my mind. Manifest yung ginamit ko. Kasi masyadong nude pink si Strut. So, kung yun yung ginamit ko, baka hindi natin makita. So, i-wear test kasi natin to. Alright, so, ito na yung swatches ng lahat. Ito na lang yung sa dulo na lang yung kumakalat. Ayan. Pero yung nandito, hindi na talaga siya gumagalaw. Pero meron siya lagkit dito sa swatch. Try kong burahin siya with makeup remover wipes. Mahirap. Kailangan ito ng oil-based
na makeup remover. O kaya lip balm. Pwede rin lip balm, guys. Alright! Wear test ko na to. I will be back. Siyempre, update ko kayo kung kumusta siya. Pero hindi ko pa pala pinapakita yung foundation sa natural lighting. Tara sa labas. Ito siya on natural lighting. Medyo makulimlim, guys, ha. Pero hopefully, makita niyo pa rin yung itsura niya on my... Ano siya? Komportable siya, guys. So, totoo lang. Tsaka ang ganda ng shade. Saktong-sakto sa skin tone ko. So far, so good. Check natin ang texture. Guys, I'm so sorry sa sobrang kabisihan today. Hindi pa ako nag-update pala, no? So, ito yung face natin. May oil na ako dito. Oh my gosh. Ay, hindi ko gusto tong itsura na to. Ano yan? Teka, tingnan natin kapag nag-blot, mawawala siya. Parang may pagsasettle ako nakikita. Pero hindi pa ako nag-blot kahit isang beses. So, this is my first blot. So, sobrang busy. Sabi ko sa inyo sa sobrang busy. It's now 8:20 p.m. Hindi. Yung sa oil ko na yun. May nakikita lang din akong nagsasettle dito sa gilid ng nose. Not a fan. Ayoko ng ganyan. Pero ilang oras na rin, ano, diba? 1:30 tayo natapos kanina. Ay, in fairness, hindi ko nga namalayan yung oras. Ilang oras na nga talaga. Kaya naman pala. 8 oras na. Tama ba? 8:30 na. The math is not mathing. Hindi kaya ng utak ko yata today ang math. Pagod na ako. Very stressful. But happy and grateful naman, no? Salamat guys, galing kasi ako sa office kanina at ngarag. Sinilip ko kung gaano karami yung order nyo ng Anklets brushes na hairbrush. Grabe kayo talaga. Wala akong masay. Thank you so much, guys. Sold out na yung purple. Yun yung pinaka bagong color and sold out na siya. O, diba, nagchika na ako dito. Pero, ayun nga. So, ito na yung oil na nakuha ko on my face. Pero, in fairness, maganda pa rin. Yung lips, hindi pa naman ako kumakain eh. So, kain muna tayo. Yung nasa lips ko at saka yung nasa face ko, komportable. Kaya hindi ko nga namamalayan eh. Alam mo yun, para hindi ko na iisip na, uy, magbablot na ba ako? O, yan. Pero napuno natin yung isang blotting paper after 8 oras. In fairness. Uy, totoo ba? Parang wala nangyari sa labi natin ah. 3 beses na ako kumain. Kumain ako ng snacks before ako mag-dinner. Nag-dinner. Ilang beses na ako uminom ng tubig, ng kape. Hi. Parang fresh na fresh. Bagong apply pa rin yung aking lips. Pero yun nga, talagang mako-compare ko siya with Maybelline. Kasi si Maybelline, medyo makapal siya. Ito manipis. Ayoko naman, ito na naman tayo, no? Sabihin niyo na naman, budol ako. Pero sa totoo lang, ang ganda niya. Mahal lang talaga, no? Sana mag-sale ang Revlon. Revlon, baka naman. Mag-sale naman kayo dyan. Ang ganda na to. Color Stay Limitless Matte. Grabe. Sobrang komportable niya. Wala siya transfer. Hindi siya yung naglalagkit after kumain. Di ba lalo na kapag mamantika yung kinain mo? By the way, ang kinain ko is tortang talong. So, pinrito yon kaya mamantika. Nang slight lang naman. Daing na isda. Na dilis. Iba-ibang klase. Tapos nagsoso ako sa suka. Lagang okra. Tsaka talbos ng kamote na sinawsaw sa bagoong isda. Yun. Ang galing ah. Pero teka, kailangan ko na talagang mag-blot. Ang ganda ng Revlon Color Stay. Mas na-enjoy ko siya ngayon kasi ngayon, gusto ko yung may glow. Dati kasi, aminado ko, talagang gusto ko, ay, matte dapat. Pero okay lang sa akin yung glow na yan kasi nakaka-healthy din naman ang itsura kapag medyo may glow ka, no? Pagka sobrang powdery, sobrang matte, parang ang dull tingnan. Kaya nga tayo nag-highlighter, diba? So, sa akin walang problema. Yun lang ang concern ko is parang na-emphasize niya yung aking visible pores kalaunan. Ito ang solusyon dyan. Easy na primer. Kapag nakikita ko yung visible pores ko, lalagyan ko lang yan. At saka hindi kasi ako nagre-reapply using powder. Never talaga, guys. Laging blot lang talaga ginagawa ko. Never akong nag-retouch. Pag kailangan lang or kapag sa shoot, ganyan. Pero kapag normal na araw, hindi talaga. Kaya nga, napaka-importante ng magandang base. Kasi pag maganda yung base mo, hindi mo na kailangan pang mag-powder na mag-powder. Blot ka lang ng oil. Kaya tingnan nyo, looking fresh pa rin siya. Pero ang ganda na itsura nyo. Revlon Color Stay. Nako, mukhang may kakabog na sa Infallible Freshwear ah. Ilang oras na to? Ano na tayo? Magdo-12 oras na tayo halos. It's 11 o'clock. Sorry, hindi ko na update. Almost 11 na, 10:49. Diba? Grabe yun. Tsaka yun sa lips. Grabe din. I'm in love. So, I'm happy kasi binili ko to. At least, diba? Talagang nagustuhan ko talaga siya. So, hindi ako nagsisisi sa aking purchase. Revlon, thumbs up ka dyan. Matagal na akong hindi nakapag-review ng
ng Revlon and finally, eto na. I love it! Ang hatol ko dito, parang pumapantay siya dun sa Infallible Fresh Wear. Parang ganun. Baka nga mas maganda pa to eh. Oh, kasi ang tagal na sa face ko eh, no? Yung lipstick talaga. Oh, wala na akong iba pang sasabihin. Yun na. Kung iniisip niyo kung bilhin to, check out mo na now na. Or pwede mo namang hintayin kapag nag-sale kasi hindi rin ako sure kung sale sila. So, ayun lang. Thank you so much for watching. Sana nakatulong tong ating wear test, review, and swatches ng Revlon. Kung meron kayong request, alam ko may mga naka-line up ako dito ha. Ninonote ko yan yung mga request nyo. Huwag kayong mag-alala. It's coming. Mahina lang ang kalaban. Kaya, konting hintay lang po. Kung nakatulong itong video na to at na-enjoy nyo, don't forget to thumbs up. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe. I will see you again on my next one. Thank you guys. Bye!